Kabanata 37, Pagtagumpayan ng Kahihiyan. Alam kong marami sa inyo ang nagbabasa nito ay nahihiya at puno ng kahihiyan sa pag-iiwan. Marahil ito ay dahil mayroon kang pamilya at mga kaibigan na nagbabala sa iyo tungkol sa rapture at hindi ka nakinig. Maaaring dahil nagpunta ka sa simbahan, nanalangin sa Diyos, at gumawa ng mabubuting bagay para sa ibang tao. Akala mo Kristiyano ka. O marahil ito ay dahil kinutya mo ang mga Kristiyano at ang kanilang paniniwala at pagtitiwala kay Jesus at naaliw ka sa iyong pag-aaral, pagpapalaki, at pagtitiwala sa sarili. Ngunit ngayon ay iba ang iniisip mo at nakaramdam ng pagkakasala at kahihiyan dahil sa iyong mga nakaraang iniisip at kilos. Nakaramdam din ng hiya sina Adan at Eva sa sandaling pagkatapos nilang kainin ang ipinagbabawal na prutas at imulat ang kanilang mga mata, nakaramdam sila ng hiya. Sa talatang ito, sila ay sina Adan at Eva. Sa sandaling iyon ay namulat ang kanilang mga mata at bigla silang nakaramdam ng hiya sa kanilang kahubaran. Kaya tinahi nila ang mga dahon ng igos upang matakpan ang kanilang sarili. Genesis 3:7 New Living Translation. Bakit sila nakaramdam ng kahihiyan? Dahil alam nilang nagkasala sila. Ang propetang si Daniel ay nagsasalita tungkol sa ganitong uri ng kahihiyan sa mga talatang ito. Panginoon, ikaw ay nasa tama. Ngunit sa nakikita mo, ang aming mga muka ay natatakpan ng kahihiyan. Ito ay totoo sa aming lahat, kasama ang mga tao ng Juda at Jerusalem at ang buong Israel na nakakalat sa malapit at malayo saan man mo kami itinaboy dahil sa aming pagtataksil sa iyo. O Panginoon, kami at ang aming mga hari, prinsipe at mga ninuno ay nababalot ng kahihiyan dahil kami ay nagkasala laban sa iyo. Daniel 7:7 New Living Translation. Alam nilang nagkasala sila dahil sinuway nila ang Diyos. Mayroon lamang silang isang tuntunin na dapat sundin at hindi nila ginawa. Alam natin kapag tayo ay nagkakasala dahil ang banal na espiritu ay nasa sanlibutan na humahatol sa mga tao sa kasalanan. Sinabi ito sa atin ni Jesus sa mga talatang ito. Ang tagapayo at espiritu ng katotohanan ay ang banal na espiritu. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung pupunta ako, ipapadala ko siya sa iyo. Pagdating niya, hahatulan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol, tungkol sa kasalanan dahil hindi sila naniniwala sa akin. Ngunit kapag siya, ang espiritu ng katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, pero kahit anong marinig niya, magsasalita siya. Juan 16:7-13. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi ako lumaki at hindi lumaki na kilala ang Diyos o si Jesus. Hindi ko nakilala si Jesus hanggang ako ay halos 30 taong gulang. Pagkatapos kong maging isang mananampalataya at malaman ang lahat tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa akin, nagsimula akong makaramdam ng kahihiyan at kahihiyan para sa aking nakaraang pag-uugali at sa hindi ko paghahanap sa Kanya ng mas maaga. Mayroon ding isang tao na nagsulat ng isang magandang bahagi ng Bagong Tipan na nadama ang parehong paraan na nararamdaman natin. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Pablo na apostol, kung paano niya nakilala si Jesus at kung paano niya hinarap ang mga damdaming ito ng pagkakasala at kahihiyan. Bago nakilala ni Pablo si Jesus, nagpunta siya sa kanyang Hudyo na pangalan, Saul ng Tarsus. Sa Biblia, ipinakilala tayo kay Saul nang ang isa sa mga alagad ni Jesus
Si Esteban ay binato hanggang mamatay dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus. Si Saul ay isang saksi sa pagpatay at sumang-ayon dito. Sa mga talatang ito, si Stephen ang nagsasalita, "Kayong mga matitigas ang leeg at hindi tuli sa puso at tainga, lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Tulad ng ginawa ng iyong mga ama, gayon din ang ginagawa mo." Ngayon, nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nasugatan sila sa puso at pinagnalitan siya ng kanilang mga ngipin. Ngunit sumigaw sila ng malakas na tinig at pinigil ang kanilang mga tainga, pagkatapos ay sinugod siya ng magkakaisa. Itinapon nila siya sa labas ng lungsod at binato. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. Binato nila si Esteban habang siya ay sumisigaw na nagsasabi, "Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Pumayag si Saul sa kanyang kamatayan. Isang malaking pag-uusig ang bumangon laban sa kapulungan na nasa Jerusalem ng araw na iyon. Nangalat silang lahat sa mga rehiyon ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Sinira ni Saulo ang kapulungan, pumasok sa bawat bahay at kinaladkad kapwa ang mga lalaki at mga babae sa bilangguan. Mga Gawa 7, 51, 54, 57 hanggang 59, 8, 1, 3. Nalaman din natin na nagsimula noong araw na iyon ang matinding pag-uusig laban sa mga mananampalataya kay Jesus. Si Saul ang pinuno ng pag-uusig na ito. Nagpunta siya sa lahat ng dako upang sirain ang mga tagasunod ni Jesus. Hinila niya ang mga lalaki at babae palabas ng kanilang mga bahay at ipinadala sila sa bilangguan. Sabik siyang patayin ang mga tagasunod ni Jesus. Ginawa niya ang lahat ng kakilakilabot na bagay na ito sa ilalim ng awtoridad ng mga pinuno ng relihiyong Judyo. Datapuat si Saulo na humihinga pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi ng mga sulat sa kanya sa mga sinagoga ng Damasco upang kung masumpungan niya ang sinumang nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, dalhin silang nakagapos sa Jerusalem. Gawa 1:1-2. Kita mo, si Saul ay isang terorista na umuusig sa mga tagasunod ni Jesus. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon isang araw sa isang sandali. Si Saulo ay patungo sa Damascus upang usigin ang mga mananampalataya nang bigla siyang napalibutan ng maliwanag na liwanag. Isang boses ang nagsalita sa kanya at nagtanong sa kanya kung bakit niya siya inuusig. Tinanong ni Saul kung sino ang nagsasalita. Sumagot ang tinig, "Si Jesus iyon na iyong inuusig." Matapos makita ni Saulo si Jesus, siya ay nabulag at hindi na makakita. Sa mga talatang ito, si Saul ang naglalakbay. Habang siya ay naglalakbay, siya ay malapit na sa Damascus at biglang may isang liwanag mula sa langit na sumikat sa paligid niya. Nahulog siya sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" Sinabi ng Panginoon, "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit bumangon ka at pumasok sa lungsod. Pagkatapos ay sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Ang mga lalaking kasama niya sa paglalakbay ay nakatayong hindi makapagsalita. Naririnig ang tunog, ngunit walang nakikitang sinuman. Bumangon si Saulo sa lupa, at nang idilat ang kaniyang mga mata, ay wala siyang nakitang sinuman. Inakay nila siya sa kamay, at dinala siya sa Damasco. Gawa 3:3-8. Gaya ng maiisip mo, si Saul ay natakot at puno ng pagkamangha. Nagbago ang lahat sa kanya sa isang sandali. Sa sandaling iyon, nalaman niya na lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol kay Jesus ay mali. Nalaman niyang tama ang mga taong pinag-uusig niya. Ipinangangaral nila ang katotohanan tungkol sa Diyos.
Narito ang isa pang salaysay ng pakikipagtagpo ni Saulo kay Jesus. Nagbibigay ito ng ilang karagdagang detalye. Sa mga talatang ito, sinabi kong si Saul ang nagsasalita. Sinabi ko, "Sino ka, Panginoon?" Sinabi niya, "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig, ngunit bumangon ka at tumayo ka sa iyong mga paa, sapagkat ako'y napakita sa iyo para sa layuning ito, upang hirangin kang lingkod at saksi kapuwa sa mga bagay na iyong nakita at sa mga bagay na aking ihahayag sa iyo. Iniligtas ka mula sa mga tao at mula sa mga hentil, na kung saan sinusugo kita upang idilat ang kanilang mga mata, upang sila'y magsibalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang sila ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng pamana sa kanila na pinabanal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin." Gawa 26, 15 hanggang 18. Alam kong nararamdaman mo rin ang nararamdaman ni Saul noong araw na iyon. Ang lahat para sa iyo ay nagbago din sa isang sandali. Nagbago ang iyong buhay sa sandaling nawala ang lahat ng mga tagasunod ni Jesus sa pagdagit. Tingnan natin kung paano tumugon si Saulo sa bagong kaalamang ito tungkol kay Jesus at sa katotohanan. Siya ay walang paningin ay tumutukoy kay Saul. Siya ay walang paningin sa loob ng 3 araw at hindi kumain o uminom. Ngayon ay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, "Ananias!" Sinabi niya, "Narito, ako ito, Panginoon." Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Bumangon ka at pumaroon ka sa lansangan na tinatawag na Tuwid, at iyong usisain sa sangbahayan ni Huda ang isang nagngangalang Saul na lalaking taga-Tarso. Sapagkat masdan, siya ay nananalangin, at sa isang pangitain ay nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang matanggap niya ang kanyang paningin." Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, narinig ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Narito siya ay may awtoridad mula sa mga punong saserdote na gapusin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Yumaon ka sa iyong lakad, sapagkat siya ang aking piniling sisidlan upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga bansa at mga hari at sa mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang pagdurusa para sa aking pangalan." Gawa 9 hanggang 16. Ang mga unang bagay na ginawa ni Saul ay manalangin sa Diyos at mag-ayuno. Ginawa niya ito sa loob ng 3 araw habang hinihintay ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na lumapit sa kanya. Sa oras ng pagdarasal niya sa Diyos, nalaman niya na pinili siya ng Diyos bilang instrumento para ipalaganap ang kanyang mensahe. Bilang instrumento, nilayon ng Diyos na gamitin siya para makamit ang kanyang layunin. Nais ng Diyos na ibahagi niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ano sa palagay mo ang sinabi ni Saul bilang tugon sa Diyos na naglalayong gamitin siya upang ipangaral ang ebanghelyo tungkol kay Jesus? Sa mga talatang ito, si Saul ang nagsasalita. Sinabi ko, "Panginoon, sila mismo ang nakakaalam na ako ay nagpakulong at nagpahampas sa bawat sinagoga ng mga naniniwala sa iyo. Nang ibuhos ang dugo ni Esteban na iyong saksi, ay nakatayo rin ako na pumayag sa kaniyang kamatayan at binabantayan ang mga balabal ng mga pumatay sa kaniya. Sinabi niya sa akin, 'Umalis ka, sapagkat susuguin kita sa malayo mula rito hanggang sa mga gentil.' Gawa 22, 19 hanggang 21. Sapagkat ako ang pinakamababa sa mga apostol, na hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat aking inusig ang iglesia ng Diyos." Unang Korinto 15:9.
Nalaman natin na alam ni Saul na hindi siya karapat-dapat. Siya ay puno ng kahihiyan para sa kanyang dating gawi. Inusig niya ang mga tagasunod ni Jesus at pinatay pa ang ilan sa kanila. Sinabi niya na alam ng lahat sa lahat ng sinagoga na binugbog niya at ikinulong ang mga tagasunod ni Jesus at sumang-ayon siya sa pagpatay sa kanyang disipulong si Esteban. Sinabi ni Saul sa Diyos ang kanyang ginawa. Alam nating tiyak na ibinuhos niya ang kanyang puso tungkol sa mga kasalanang nagawa niya kay Jesus. Sinabi ng Diyos kay Saul na gusto niyang pumunta siya sa malayo kung saan hindi siya kilala at ipangaral ang tungkol kay Jesus sa mga Gentil. Ang mga Gentil ay mga taong hindi Judyo. Si Saul ay nagsasalita tungkol sa awa ng Diyos sa kanya sa mga talatang ito. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas upang gawin ang kanyang gawain. Itinuring niya akong mapagkakatiwalaan at hinirang niya akong maglingkod sa kanya kahit na dati ay nilalapastangan ko ang pangalan ni Kristo. Sa aking kabastusan, inusig ko ang kanyang mga tao. Ngunit ang Diyos ay naawa sa akin dahil ginawa ko ito sa kamangmangan at kawalan ng pananampalataya. O, kay bukas palad at mapagbiyaya ang ating Panginoon. Pinuno niya ako ng pananampalataya at pag-ibig na nagmumula kay Kristo Jesus. Ito ay isang mapagkakatiwalaang kasabihan at dapat tanggapin ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanilang lahat. Ngunit naawa ang Diyos sa akin upang magamit ako ni Kristo Jesus bilang pangunahing halimbawa ng kanyang dakilang pagtitiis kahit na ang pinakamasamang makasalanan. Pagkatapos ay malalaman ng iba na sila rin ay maaaring maniwala sa kanya at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Unang Timoteo 1:12-16 na New Living Translation. Maaring iniisip mo na napakasama ng iyong ginawa sa pamamagitan ng pag-iiwan at walang paraan para matubos mo ang iyong sarili. Tama ka, hindi mo matutubos ang iyong sarili, ngunit magagawa ng Diyos. Tinubos ka na ng Diyos. Namatay si Jesus para sa iyo. Kung kaya ng Diyos na magpatawad at gumamit ng terorista at pagpatay tulad ni Saul ng Tarsus, patatawarin at gagamitin ka rin niya. Kailangan mong gawin ang ginawa ni Saul pagkatapos ng kanyang sandali ng pagkaunawa. Manalangin sa Diyos, aminin ang iyong kahihiyan para sa pag-iiwan at mga maling nagawa mo laban sa Diyos, at pagkatapos ay makinig sa Diyos na nagsasalita sa iyo. Inamin ko ang kasalanan ko sa iyo. Hindi ko itinago ang aking kasamaan. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon, at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Awit 32:5. Sinabi sa atin ni Saul na pinatatawad ng Diyos kahit na ang pinakamasama sa mga makasalanan. Nagbibigay siya ng mahabang listahan ng mga kasalanan at pagkatapos ay sinabi ang pinakamahalagang bagay, ngunit ikaw ay pinabanal, ikaw ay nahugasan. Kapag naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, ang masamang makasalanan na iyon ay kung sino ka dati. Hindi na kung sino ka. O hindi mo ba alam na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag magpalinlang. Kahit na ang mga sexual na immoral, ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga lalaking patutot, ni ang mga homoseksual, ni ang mga magnanakaw, ni ang sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga maninirang puri, ni ang mga mangingikil, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang ilan sa inyo ay ganoon, ngunit kayo ay nahugasan. Ngunit ikaw ay pinabanal. Ngunit kayo ay inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. Unang Korinto 6:9-11. Ipinadala ng Diyos ang isa sa kanyang mga tagasunod
si Ananias kay Saul. Ipinatong ni Ananias ang kanyang mga kamay kay Saulo at nanalangin kasama niya na tanggapin ang banal na espiritu ng Diyos. Matapos manalangin si Saulo kasama si Ananias, nawala ang kanyang pagkabulag. Nakikita na naman niya. Umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Pagpapatong ng kaniyang mga kamay sa kaniya ay sinabi niya, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon na napakita sa iyo sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang ikaw ay matanggap ang iyong paningin at mapuspos ng Espiritu Santo." Kaagad na nahulog mula sa kanyang mga mata ang parang kaliskis at natanggap niya ang kanyang paningin. Siya ay bumangon at nabautismuhan. Gawa siyam, 17 hanggang 18. Mahalaga ito dahil ang paningin ni Saul ay higit pa sa pisikal na paningin. Nagbago ang buong pananaw niya. Noong inuusig niya si Jesus at ang kanyang mga tagasunod, siya ay espiritual na bulag sa katotohanan ng Diyos tungkol kay Jesus na ang daan patungo sa langit. Ngayon ay talagang nakikita na niya. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya sa nagliligtas na biyaya ni Jesus, hindi ka na rin bulag. Tulad ni Saul, binigyan ka ng bagong paningin at nakikita mo ang liwanag. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag na kalaunan ay pinalaya sa sinagoga dahil naniniwala siyang pinagaling siya ng Diyos. Ipinahayag sa kanya ni Jesus na siya ay naparito sa mundo upang ang mga bulag ay makakita. Sa mga talatang ito, ang dating bulag na lalaki ay nakikipag-usap sa mga Hudyong pinuno ng relihiyon bago siya makipag-usap kay Jesus. Kaya't sumagot siya, "Hindi ko alam kung siya ay makasalanan. Isang bagay ang alam ko, na kahit ako ay bulag, ngayon ay nakakakita na ako." Sinabi nilang muli sa kanya, "Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata? Kung ang taong ito ay hindi mula sa Diyos, wala siyang magagawa." Narinig ni Jesus na siya'y itinaboy nila at pagkasumpong sa kaniya ay sinabi niya, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos?" Sumagot siya, "Sino siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nakita mo na siya at siya ang nakikipag-usap sa iyo." Sinabi niya, "Panginoon, naniniwala ako." At sinamba niya siya. Sinabi ni Jesus, "Ako ay naparito sa mundong ito para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging bulag." Juan 9:25 hanggang 26, 33, 35 hanggang 39. Dumating si Jesus upang liwanagan ang mga mata ng iyong puso. Ito ang nangyari kay Saul. Nakita niya si Jesus at nagbago ang kanyang puso. Ipinaliwanag sa atin ni Saul ang katotohanan ito sa mga talatang ito. Ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magbigay sa inyo ng espiritu ng karunungan at paghahayag sa pagkakilala sa Kanya, na naliwanagan ang mga mata ng inyong mga puso, upang inyong malaman kung ano ang pag-asa ng Kanyang pagkatawag at ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kaniyang pamana sa mga banal, at kung ano ang totoong kadakilaan ng Kaniyang kapangyarihan sa atin na nagsisisampalataya. Efeso 1:17 hanggang 19. Ang sumunod na ginawa ni Saul pagkatapos maniwala kay Jesus at matanggap ang banal na espiritu ay magpabinyag. Tinukoy niya si Saul sa talatang ito. Kaagad na nahulog mula sa kanyang mga mata ang parang kaliskis at natanggap niya ang kanyang paningin. Siya ay bumangon at nabautismuhan. Gawa 18. Ipinakita nito ang kaniyang bagong tuklas na pananampalataya kay Jesus. Ang pagpapabinyag ay hindi magliligtas sa iyong kaluluwa. Tandaan na ang pananampalataya sa kamatayan ni Jesus para sa iyong mga kasalanan at ang kanyang kasunod na muling pagkabuhay ang nagliligtas sa iyo. Ipinakikita ng binyag na nagsisi ka
sa iyong mga kasalanan at bumaling ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Sinabi sa atin ng disipulo ni Jesus na si Marcos kung ano ang layunin ng bautismo sa talatang ito. Ang mensaherong ito ay si Juan Bautista. Siya ay nasa ilang at nangaral na ang mga tao ay dapat magpabinyag upang ipakita na sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at bumaling sa Diyos upang mapatawad. Marcos 1:4 na New Living Translation. Nais ni Jesus na magpabautismo ka pagkatapos mong manampalataya sa Kanya. Ito ang iyong unang pagkilos ng pagsunod at ipinapakita nito na ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Kung ginawa mong tagapagligtas mo si Jesus, gawin mo ito sa iyong susunod na hakbang. Hayaan ang tubig na mahugasan ka, alisin ang kahihiyan na iyong nararamdaman, at i-refresh ang iyong kaluluwa. Lumapit sa kanila si Jesus at nagsalita sa kanila na nagsasabi, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Mateo 28:18-19. Kung ikaw ay naiwan, maaaring mahirap para sa iyo na makahanap ng magbibinyag sa iyo. Huwag mahuli sa paghahanap ng isang tiyak na mangangaral o isang binyag sa simbahan. Ang sinumang kapwa mananampalataya kay Jesus ay maaaring magbinyag sa iyo dahil ang lahat ng mga mananampalataya ay isang kaharian ng mga pari at ang isang bathtub o shower ay gagana ng maayos. Sa mga talatang ito, sa ibaba ay ginawa niya tayong isang kaharian. Ang mga pari ay isang sanggunian sa mga mananampalataya. Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos, na ngayon at nang nakaraan at darating. At mula sa 7 espiritu na nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Sa Kanya na umiibig sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at ginawa niya tayong isang kaharian, mga saserdote sa Kanyang Diyos at Ama, sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Apokalipsis 1:4-6. Narito ang isang halimbawa ng bautismo sa Biblia upang mabigyan ka ng larawan kung paano ito gagawin. Ang mahalagang malaman ay dapat kang maniwala ng buong puso na si Hesukristo ay ang anak ng Diyos. Isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang awtoridad sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etayope, na siyang namamahala sa lahat ng kaniyang kabangyaman. At naparoon sa Jerusalem upang sumamba ay nagbabalik, at siya'y nakaupo sa kaniyang karo at nagbabasa ng Isayas na propeta. Kaya't tumakbo si Felipe sa kaniya at narinig niyang binabasa niya ang propeta Isayas at sinabi, "Nauunawaan mo ba ang iyong binabasa?" Ang lugar sa kasulatan na kanyang binasa ay ito, siya ay dinala bilang isang tupa sa patayan. At kung paanong ang kordero sa harap ng manggugupit nito ay tahimik, gayon hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig. Sa kaniyang kahihiyan ay inalis ang kaniyang katarungan, at sino ang maghahayag ng kaniyang lahi? Sapagkat ang kaniyang buhay ay kinuha mula sa lupa. Kaya't sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, "Itatanong ko sa iyo, kanino sinasabi ito ng propeta, tungkol sa kaniyang sarili o tungkol sa ibang tao?" Nang magkagayoy ibinuka ni Felipe ang kaniyang bibig, at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kaniya si Jesus. Ngayon habang pababa sila sa daan, nakarating sila sa isang tubig. At sinabi ng bating, "Narito ang tubig. Ano ang humahadlang sa akin sa pagpapabinyag?" At sinabi ni Felipe, "Kung sumasampalataya ka ng buong puso mo, maaari mo." At sumagot siya at sinabi,
Sumasampalataya ako na si Hesukristo ay ang anak ng Diyos. Kaya't inutusan niya ang karo na tumigil. At kapwa si Felipe at ang bating ay lumusong sa tubig. At siya'y binautismuhan niya. Mga Gawa 8:27 hanggang 28, 30, 32 hanggang 38 New King James Version. Sa mga talatang ito, tungkol sa bautismo, ay nalaman natin mula sa disipulo ni Jesus na si Pedro na ang mga tao ay nabautismuhan pagkatapos matanggap ang banal na espiritu. Ginawa nila ito pagkatapos nilang ilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na ito ang itinalaga ng Diyos bilang hukom ng mga buhay at ng mga patay. Ang lahat ng mga propeta ay nagpapatotoo tungkol sa Kaniya, na sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan ang bawat sumasampalataya sa Kaniya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Habang sinasalita pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakarinig ng salita. Nang magkagayoy sumagot si Pedro, "Maaari bang ipagbawal ng sinuman ang mga taong ito na mabautismuhan ng tubig?" Natanggap nila ang banal na espiritu tulad natin. Inutusan niya silang magpabinyag sa pangalan ni Hesukristo. Gawa 10:42 hanggang 44, 46 hanggang 48. Mahalagang ipagtapat kung ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol kay Jesus kapag nabinyagan ka. Masasabi mo ang parehong bagay na sinabi mo noong nanalangin ka na tanggapin si Jesus. Sumangguni sa 11 kabanata kung kailangan mo. Magsabi ng ganito, kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Mga Romano 10:9. Pagkatapos mabautismuhan si Saul, agad niyang sinimulan na ibahagi sa iba ang kaniyang bagong tuklas na pananampalataya kay Jesus. Natuklasan ni Saul ang pinakamagandang kayamanan at regalo mula sa Diyos. Gusto niyang matuklasan din ito ng iba. Sa mga talatang ito, si Saulo ang nagpahayag ng Kristo. At pagdakay sa mga sinagoga, ay ipinahayag niya ang Kristo na siya ang anak ng Diyos. Ang lahat ng nakarinig sa kaniya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito ang sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsisitawag sa pangalang ito? At siya ay nagpunta rito na nagbabalak na dalhin silang nakagapos sa harap ng mga punong saserdote. Datapuwat si Saulo ay lalong lumakas at nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Gawa 20 hanggang 22. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpasiya si Saulo na tawagin sa kaniyang Romanong pangalan, Pablo. Sa tingin ko, ito rin ay sumasalamin sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang tagasunod ng paraan ni Jesus. Si Saulo, na tinatawag ding Pablo, ay puspos ng banal na espiritu. Gawa 13:9. Sa tingin ko si Pablo ay katulad ng ilan sa inyo na naiwan at nahihiya. Si Pablo ay may tiwala sa sarili sa kanyang edukasyon at pagpapalaki. Siya ay isang Pariseo, isa sa mga Hudyong pinuno ng relihiyon, na sumunod sa mahigpit na pagsunod sa mga batas ng mga Hudyo. Sinunod niya ang batas na iyon nang walang kasalanan. Siya ay isang self-declared mabuting tao. Nang malaman niya ang katotohanan tungkol kay Jesus, napagtanto niya na ang dating itinuturing niyang mahalaga ay basura na lamang. Huminto siya sa pag-asa sa sarili niyang katuwiran at naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Narito kung paano ibinubuod iyon ni Pablo. Umaasa tayo sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. Wala kaming tiwala sa pagsisikap ng tao, kahit na maaari akong magkaroon ng tiwala sa sarili kong pagsisikap kung magagawa ng sinuman. Sa katunayan, kung ang iba ay may dahilan para magtiwala sa kanilang sariling mga pagsisikap,
Mayroon akong higit pa. Ako ay tinuli noong ako ay 8 araw. Ako ay isang malinis na dugong mamamayan ng Israel at isang miyembro ng tribo ni Benjamin, isang tunay na Hebreyo kung mayroon man. Ako ay miyembro ng mga Pariseo na humihiling ng mahigpit na pagsunod sa batas ng mga Judyo. Ako ay naging masigasig kaya't ako ay malupit na inusig ang simbahan. At tungkol sa katuwiran, sinunod ko ang kautusan ng walang kapintasan. Akala ko noon ay mahalaga ang mga bagay na ito, ngunit ngayon ay itinuturing kong walang halaga dahil sa ginawa ni Kristo. Oo, lahat ng iba ay walang halaga kung ihahambing sa walang katapusang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Para sa kanyang kapakanan ay itinapon ko ang lahat ng iba pa. Itinuring ko itong lahat bilang basura upang makamit ko si Kristo at maging isa sa Kanya. Hindi na ako umaasa sa sarili kong katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Sa halip, nagiging matuwid ako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sapagkat ang paraan ng Diyos sa pagpapatuwid sa atin sa Kanyang sarili ay nakasalalay sa pananampalataya. Filipos 3:3-9 na New Living Translation. Pagkatapos ay pinili ni Pablo na kalimutan ang kanyang nakaraan at umasa sa hinaharap. Hindi siya nagpakawala sa kahihiyan. Si Pablo ang nagsasalita sa mga talatang ito. Hindi ko ibig sabihin na naabot ko na ang mga bagay na ito o naabot ko na ang pagiging perpekto. Ngunit nagpapatuloy ako upang taglayin ang kasakdalan kung saan ako unang inari ni Kristo Jesus. Hindi, mahal na mga kapatid, hindi ko ito nakamit. Ngunit nakatuon ako sa isang bagay na ito, kinalimutan ang nakaraan at inaabangan ang hinaharap. Nagpapatuloy ako upang maabot ang dulo ng takbuhan at matanggap ang makalangit na gantimpala para sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay tinatawag tayo. Filipos 3:12-14 na New Living Translation. Hindi niya inisip ang mga kakilakilabot na bagay na ginawa niya sa nakaraan. Alam niyang pinatawad siya ng Diyos. Alam niyang may plano ang Diyos para sa kanya. Gagamitin siya ng Diyos para sa kabutihan. Kung ikaw ay ipinanganak na muli dahil naniniwala kang namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan, kung gayon ikaw ay isang bagong tao tulad ni Pablo. Kalimutan mo ang iyong dating sarili at ang mga makasalanang bagay na iyong ginawa. Narito kung paano inilarawan iyon ni Pablo. Datapuwat hindi ninyo natutuhan si Kristo sa ganyang paraan kung siya nga'y narinig ninyo at tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus na inyong alisin tungkol sa inyong dating paraan ng pamumuhay, ang lumang tao na nagiging masama pagkatapos ng mga pita ng pagdaraya, at kayo'y mangagbago sa diwa ng inyong pag-iisip at mangagbihis ng bagong pagkatao na sa wangis ng Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Efeso 4:20-24. Isuot mo ang iyong bagong sarili at ipagpatuloy ang pagtakbo sa takbuhan na binalak ng Diyos para sa iyo. Ito ang ginawa ni Pablo. Tumakbo siya nang may tiyaga at tumingin kay Jesus. Isantabi ninyo ang bawat bigat at ang kasalanang madaling bumabalot sa atin, at ating takbuhan nang may pagtitiyaga ang takbuhan na inilagay sa ating harapan, na tumitingin kay Jesus, ang may akda at sumasakdal ng pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, hinahamak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sapagkat isipin ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang huwag kayong mga pagod na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Mga Hebreo 12:1-3. Kung ipinagtapat mo ang iyong mga kasalanan kay Hesukristo at hiniling sa Kanya na patawarin ka dahil alam mong namatay siya para sa iyong mga kasalanan, hindi mo na kailangang mabigatan ng kahihiyan at pagkakasala.
Ang iyong mga kasalanan ay itinapon ng walang katapusan na malayo sa iyo. Hindi na sila naaalala ng Diyos, kaya hindi mo na kailangang tandaan ang mga ito. Si Jesus ay muling paparito sa lupa upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Abangan ang napakagandang araw na iyon. Sinabi sa atin ng disipulo ni Jesus na si Juan sa mga talatang ito na ang pagkakaroon ng pag-asa na iyon ay magpapadalisay sa iyo. Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Hindi pa nabubunyag kung ano ang magiging tayo. Ngunit alam natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin siya kung ano siya. Ang bawat isa na may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili kung paanong siya ay dalisay. Unang Juan 3:2-3. Sa kasulatang ito, ang propetang si Isaias ay nagsasalita tungkol sa Mesiyas, si Jesus, nang sabihin niyang ang Espiritu ni Yahweh ay nasa akin. Si Jesus ang pinahiran upang mangaral ng mabuting balita. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito na ang mga mananampalataya kay Jesus ay hindi magkakaroon ng kahihiyan, ngunit sa halip ay magagalak. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay nasa akin sapagkat pinahiran ako ni Yahweh upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mapagpakumbaba. Sinugo niya ako upang balutin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at palayain ang mga nakagapos. Ngunit tatawagin kayong mga pari ni Yahweh. Tatawagin kayong mga lingkod ng ating Diyos. Kakainin mo ang kayamanan ng mga bansa. Ipagmamalaki mo ang kanilang kaluwalhatian. Sa halip na iyong kahihiyan ay magkakaroon ka ng doble. Sa halip na kahihiyan, sila ay magagalak sa kanilang bahagi. Walang hanggang kagalakan ang magiging sa kanila. Isaias 61:1-6. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, patuloy na palaguin ang iyong relasyon sa Kanya. Pinalitan niya ang iyong kahihiyan ng katapangan. At ngayon, mahal na mga anak, manatili kayo sa pakikipag-isa kay Kristo upang sa Kanyang pagbabalik, kayo ay magkaroon ng lakas ng loob at hindi lumayo sa Kanya sa kahihiyan. Unang Juan 2:28 New Living Translation.